ang lakas at buhay na iyong pinagkaloob sa amin at kahit ang oras na iyong pinagkaloob sa amin sa mga sandaling ito, ay magamit ko namin, Panginoon, sa pakikinig, sa pagbulay-bulay, at sa pag-aaral, Panginoon, ng inyong mga banal na salita. Nihiling namin na ang aming mga isip ay nakapokus sa nais niyong mensahe na ilagay sa aming mga puso at isipan. At hinihiling namin, Panginoon, na ang inyong banal na Espiritu, ang siyang aming maging guro, ang siyang maggabay sa amin sa lahat ng katotohanan. At hinihiling namin, Panginoon, na ang kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu ang siyang mag-convict sa anumang mga areas ng aming mga buhay that needs to be convicted, that needs to be reproved, that needs to be rebuked, that even needs to be empowered by the Holy Spirit. Hinihiling din namin, Panginoon, sa mga hindi pa nakakikilala o Diyos sa inyo, nawa inyong maisakatuparan ang inyong layunin ng kaligtasan sa kanilang mga buhay. Ang inyong mayamang habag, ang inyong ipaabot sa kanila, nang sa gayon ay maluwalhati kayo, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, muli sa lahat po na inyong gagawin, at dahil po dito ay aming ibinabalik sa inyo ng may pag-iingat at pasalamat ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So as a sort of review, brethren, as we look into the next slide, nakita ho natin yung unang section ng atin hong outline sa Book of Romans. Ito ho ay mula sa Romans 1:18 hanggang Romans 3 verse 20. Ang topic ho rito ay tungkol sa condemnation ng kasalanan sa buong sangkatauhan. So this is the condemnation in sin, or of the sin of the entire human race. Nakita rin ho natin sa next slide yung pangalawang major section sa Romans 3 verses 21 hanggang Romans 5 verse 21. Ito naman ho ay patungkol sa justification by faith alone. At ngayon ho, dadako tayo sa third major section, next slide, ng aklat na ito, at ito naman ho ay patungkol sa sanctification. Kaya ang atin hong titignan dito ay magsisimula sa Romans 6 verse 1 hanggang Romans 8 verse 39. Okay, so yan ho ang major section ng sanctification. So hanggang chapter 8 verse 39 ho tayo dyan sa section ng sanctification. Ngayon ho, next slide, tignan naman natin as an intro sa atin hong pag-aaral ng chapter 6 verse 1 to chapter 8 verse 39. As an intro, tignan ho natin muna yung keyword dito sa section na ito. At ano ho yung keyword? Yung sanctification. So, atin hong suriin ng mabuti yung salitang yan sa pagbibigay ho natin ng basic definition ng sanctification. Now, yung pinaka-root word ng sanctification ay ang Griegong hagiasmos, na kung saan yung pinaka-root word ho niyan ay pareho po doon sa English na holy. Okay? So yung word na holy sa Grego ay hagios, and then yung word na saint or santo ay hagion. So ito hong mga words na ito, yung hagiasmos, hagios, hagion, okay, ay galing ho yan sa isang Griegong salita na ang pakahulugan sa English ay to separate. Okay? So parang ikaw ay may papel, hinati mo, pinaghiwalay mo yung papel na yon.
So in the next slide, makikita natin na yung word na to be holy means one is being separated or set apart from something. So ito ho ay hinihiwalay tayo ng Diyos sa kasalanan. At tayo ay inihiwalay para sa Panginoon Diyos. So we are set apart for God, para sa Diyos. Kaya ho, ang sanctification ay meron hong tinatawag na negative and positive separation. Okay, so tignan mo natin yung negative na aspect ng sanctification. Next slide. So unang-una ho, we are being set apart from sin. So ito ho yung dominating power ng kasalanan. Yung nag-ahari na kapangyarihan ng kasalanan na nasa atin. So tayo ay inhiwalay doon. Yun ho ang isang bagay na nagdo-dominate sa atin bago tayo naligtas. Okay? So, inihiwalay tayo roon, kaya ang isang Kristiyano ngayon, ang nag-ahari na sa kanyang buhay ay hindi na ang kasalanan. Okay? Pangalawa, next slide, we are being set apart from the world, from the evil world system. So we are not talking about separation from yung mga puno, o mga dagat, o mga bundok. We are talking about an invisible system in this world. Ito hong bagay na sistema na hindi ho nakikita ng ating naked eye. Ito ay mga anti-God, anti-Christ, anti-purity, anti-family, anti-everything, sa madaling salita, na mabuti at dissented. So yan ho ang nag-ahari ngayon sa mundong ito. Pero ang sabi ng Bible, na tayo ho ay inihihiwalay. So yung pamumuhay ho natin ay wala na ho sa ilalim ng invisible system na ito. Okay, next slide. Pangatlo ho, we are being set apart from the influences of the devil himself. So nung araw ho, tayo ay nasa ilalim ng pagkakabihag ng dyablo para gawin ang kanyang kalooban. Ngunit, ang ginagawa ho ng sanctification ay kanya hong pinoproduce ang isang radical break o paghihiwalay sa tatlong mga kapangyarihan na ito. Okay, ano ho yun? Yung world, yung flesh, and of course yung from the devil. So we are separated from these three evil powers. In the next slide, tignan naman ho natin yung positive na bahagi ng sanctification. So yung positive part po, na kung saan tayo ay inihihiwalay sa isang bagay na na mabuti at maganda, no? We are being set apart unto the image of God. So tayo ho ngayon ay nasa Diyos na. Tayo ho ay nililikha ng maging katulad ho at kawangis ng ating Panginoong Jesucristo, alang-alang ho sa kanyang mga layunin, no? Layunin ng kanyang kaharian. Kaya ho, yung ating buhay ngayon ay para sa Diyos na. Hindi na ho tayo namumuhay para sa kasalanan, para sa gusto ng dyablo, o para sa sistema o values ng mundong ito. Tayo ngayon ay namumuhay na. Yung ating pinaka-aim sa buhay ay gawin ang loobin, ang layunin ng Diyos na buhay. Ngayon ho, para mas maging maliwanag ho lalo sa atin, i-contrast ho natin o tignan ho natin ang pagkakaiba ng sanctification sa justification. Okay, next slide ho tayo. Ano-ano ang pagkakaiba ng sanctification sa justification? Unang-una, justification involves a legal standing before God. And it has
nothing to do with our character. Okay? So, nung tayo ho ay iniligtas ng Diyos, nabago ho yung ating katatayuang spiritual sa Diyos. Hindi na ho tayo guilty, tayo ho ay na-acquit, napawalang sala na ho tayo ng ating heavenly judge. Kaya ho, walang kinalaman yon sa ating character. Hindi ka naligtas dahil ikaw ay banal, ikaw ay mabuti, ikaw ay maayos. Wala hong kinalaman yon. Okay? On the other hand, yung sanctification naman ho, does not involve our standing before God. Okay? Ito ho ay may kinalaman naman sa ating pang-araw-araw na lakarin bilang mga Kristiyano sa Panginoon Diyos. Okay? So nakita ho natin no, yung unang pagkakaiba ho rito. Okay? Sumunod, next slide. Justification is righteousness imputed. Okay? Sanctification naman is righteousness imparted. So imputed means that the righteousness achieved by Jesus Christ is credited to my account in heaven. Yung imparted naman, yung bahagi ng sanctification, means that it is having an effect. Meron hong nangyayari o epekto kung sino tayo ngayon at kung paano ho tayo namumuhay sa pangkasalukuyan. Okay? Okay, sumunod ho na pagkakaiba. Next slide. Justification happens only one time. So, hindi ho ito inuulit-ulit. Hindi mo ito nararanasan every now and then. You are only justified once sa harapan ng Diyos. So, one-time experience lang ho ito. Samantalang, ang sanctification ay, tuloy-tuloy na nangyayari sa buhay natin. O sa English ay ongoing process ho ito. Justification is an act, okay, that involves God alone. So, another contrast ho ito. Samantalang, ang sanctification naman is an activity that involves both God and man. So, wala akong kinalaman tayo sa justification. Kaya ito yung monergistic na term na tinatawag ng mga theologians. Okay? Wala ho tayong bahagi dito. It's all the work of God. Samantalang yung sanctification no, is what they call synergistic. Meron hong cooperation, meron hong co-partnership between God and man. So, ibig sabihin, kinakailangan kang gumawa ng bahagi mo, like, you need to pray, you need to read your Bible, you need to fellowship in the church, you need to do evangelistic work, so on and so forth. You need to be a good steward of your time and money. So, there is a synergistic, a cooperative work with the Lord on the part of the Christian. Pero yung justification ho, ang Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. Siya lang ang pwedeng magpawalang sala sa atin. Okay, next slide. Ang sumunod ng pagkakaiba ay ito. Justification is the same for every believer. So, ibig sabihin, everybody is perfectly justified. So, wala akong justified na 100% and then yung iba, 90% lang. So, wala akong progressive justification. If you are justified by God, you have the same perfect justification na mayroon ang mga kapwa mo na mananampalataya. Okay? So, no one is more justified than anyone else. Lahat tayo may perfect righteousness ni Christ na inilagay sa ating account. Okay? Ngunit, ang sanctification naman, ang pagkakaiba niya, ay yung sanctification, iba't iba ang level. Depending on the participation or even, we can say, the obedience of a Christian. May mga ibang Christian parang mas malago sila sa kanilang faith, di ba? Mas mature sila.
mas parang nakikita mo yung wangis ni Kristo sa kanilang mga buhay. Para mas madali silang mag-grow spiritually. Yung iba naman parang medyo nahuhuli. Medyo mabagal yung kanilang growth. Siyempre, yan, depende yan sa pagpupursige ng Christian sa kanyang spiritual growth. Parang halimbawa, kung dalawang bata ay inaalagaan ng kanyang mga magulang, pero kung yung isa mas porsigidong kumain ng mga mas masustansyang pagkain, at yung isa naman ay hindi masyadong masustansya yung kanyang mga kinakain, makikita mo yung resulta in the long run na mas healthy, di ba? Yung bata na nagpupursige na siya ay kumain ng mga masustansyang pagkain compared sa isa. So, hindi pare-pareho yung sanctification result, okay, sa mga Kristiyano. So, ngayon, nakitanaw natin yung pagkakaiba ng justification with sanctification. Tignan naman natin ngayon yung connection. Okay, next slide. Okay, meron kasing connection yan. Ang justification at sanctification are inseparably connected together. So ano connection yan? Ng dalawang yan. Everyone whom God justifies, He also sanctifies. Sa mismong oras na ikaw ay pinawalang sala ng Diyos, alam niyo ba na immediately, agad-agad, sinisimulan ng Diyos yung proseso ng sanctification. Yung kanyang proseso na ikaw ay pakabanalin. Automatic yun. Automatic yung switch na yun na parang nung binuksan mo, nung pinindot mo yung switch ng ilaw na yun, automatic nagkaroon ng liwanag yung bombilya. Parang ganun siya. The moment we were justified, the program of sanctification automatically begins in the life of a Christian. Wala gap yan. Walang period na after 3 years at saka na nagsimula yung sanctification work. So walang backlog ang Panginoon Diyos when it comes to His sanctifying work sa buhay po natin. He immediately implements the sanctification program sa buhay ng kanyang mga anak at the very onset na nagkaroon tayo ng experience na justification. Okay, so maliwanag yun, ano? Okay, next slide tignan naman natin yung threefold aspect ng sanctification. Okay, threefold aspect of sanctification. Unang-una rito ay yung positional sanctification. Ito yung initial, definitive, positional sanctification. Ibig sabihin, meron pong initial na paglilinis pagtanggal ng karumihan ng kasalanan sa buhay po natin. Kaya sabi nga ni Kristo kay Nicodemus sa John 3:5, unless a man be born with water and spirit, he cannot enter God's kingdom. Yung water na yon refers to the cleansing work of the Word of God to wash away yung karumihan ng ating mga kasalanan. At syempre sa Titus, yun naman po yung regenerating work ng Holy Spirit, Titus 3:5, cleansing us, purging us from the sins that we have committed. So yun po yung una, positional sanctification. Sabi ng next slide natin, sabi ng Romans 6:2, how shall we who died to sin still live in it? So dito makikita natin na yung salitang patay o namatay is what? Is past tense. Yun ang kanyang translation dito. In the past tense siya.
Gaya nga ng sabi ni Steve Lawson, as a believer in Christ, you are now dead to the governing, ruling power of sin. Sin is still alive in you, but it is no longer the dominant driving force in your life. Sin no longer holds you captive to do what it dictates to you to do. So yun ho, no? Ina-affirm ho rito ng Romans 6:2 at pinapoint out ni Steve Lawson yung positional sanctification ng isang Christian. Okay? So, sabi riyan, we have died to sin. Mamaya, ipapaliwanag pa ho natin yan as we move along. Sabi rin ho ng Romans, next slide ho tayo, Romans 6:6. Pinagpapatuloy na sinasabi ni Pablo rito, knowing this, that our old self was crucified. Now, tingnan niyo ho rito kung paano ho yung verb tense ay nagde-describe sa atin ng past reality. Muli, ang komento ni Dr. Lawson dito, God transported you back 2,000 years and nailed you to the cross with Jesus. So when Christ was crucified, sabi niya, you were crucified. When He was put to death for sin, you were put to death. So how that works is known only to God. Hindi natin ho talaga maarok yan. Ang Diyos lang ang maari makaintindi niyan to the fullest. Pero that is the reality, brethren. Sabi nga ho ni Paul, next slide, in Corinthians, 1 Corinthians 1, verse 2. To those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by calling. So this states that every believer is a saint. Amen. Hindi ko kinakailangan dumaan ka sa proseso na ginagawa ng Roman Catholic Church. Kinakailangan may mag-nominate sa iyo, i-canonize ka, and then later on, gumawa ka ng mga himala that should be confirmed and verified through a long period of testing by some families, and then finally, ikaw ay i-declare na bilang isang santo. Wala hong ganun. Yung mga santo ho, kahit buhay pa ang Christian, pwede na siyang tawaging santo. May biruan nga ho kami sa Ilocos ang pinakamaraming santo. Kasi yung word na santo sa mga Ilocano, ang ibig sabihin po noon sa Tagalog, tapos. T-A-P-O-S. Kaya pag nagbibigay ka ng direksyon, halimbawa sabihin mo na, pag galing ka ng Santa, tapos Bigan, tapos Santo Domingo, tapos Santo ganito, tapos Batak, tapos, pero sa Ilocano, Santo ganito, Santo ganyan, Santo ganyan. So, pinakamaraming santo daw sa Ilocos. Pero siyempre, sinasabi ng Bible, pag ikaw ay ginastify ng Panginoon Diyos, ikaw ay isang santo. Okay. Maring mukha kang hindi santo, pero sa mata ng Diyos, kahit po'y santo. Amen? Kasi akala natin, ang santo lang si Santa Claus. So, pwede mong tawagin yung katabi mo na saint. Okay? Ano naman ang pangalan niya? Sabihin mo, Saint Buboy? Diba? Saint nakakalimutan ko na yung pangalan. Saint Elvis? Ang ganda, bagay brother. Saint Elvis. So kahit na Bernard ang pangalan mo, okay lang. Saint Bernard? Pwede rin. Maganda ho yung sinabi ko ni Paul sa 1 Corinthians 6:9.
Next slide. Sinulat ni Pablo riyan, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor the revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Such were some of you, but you were washed, but you were sanctified. So we can see here, brethren, this is the positional aspect of sanctification. Kaya in the plural form, in the past form, ginamit mo rin yung salitang were. No? Such were some of you. But you were washed, but you were sanctified. So ano man daw yung ating mga nakalipas na buhay, once na tayo ay ginastify na ng Panginoon, and automatically sinanctify ng Panginoon Diyos. Hindi na huyaan ang tingin sa atin ng Diyos. Hindi na yan ang larawan ng Diyos. So pag tayo ay nakikita ng Diyos, hindi yung sinasabing, ayan na naman yung fornicator, ayan na naman yung magnanakaw, ayan na naman yung lasinggero, ayan na naman yung mandurugas. Hindi na huyaan ang tingin ng Panginoon Diyos sa atin. Why? Because we were washed and we were sanctified. That is positional sanctification. Ngayon, ang pangalawang aspeto ng sanctification naman, in the next slide, is what we call progressive sanctification. Ito ho ay yung ongoing daily walk natin sa Panginoon Diyos, na kung saan bilang mga mananampalataya, tayo ho ay, unti-unting nagiging banal, no? In a practical sense. So yung positional sanctification, we are holy and blameless in His sight, pero on a daily practical basis, ito naman ho ay tayo ay unti-unting nagiging nagiging matuwid, nagiging banal sa ating mga lakarin. So ito ho yung tinatawag na, in the next slide, yung ongoing putting to death. Okay? So, ano ho yan, ginagawa ho yan araw-araw na pinapatay ho natin yung kasalanan sa buhay natin. Sabi nga ng Romans 8:13, if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. Okay? So ano hong ginagawa dyan? Sinasabi riyan, we are putting to death yung mga gawa ng ating makasalanang katawan. Okay? Sabi ho ni Pablo rin sa Colossians 3:5 and Romans 12:2 and Philippians 3:14. Next slide. Colossians 3:5, therefore consider the members of your earthly body as dead. Romans 12:2, okay? Be transformed by the renewing of your mind. And Philippians 3:14, I press on toward the goal. Meaning, sinasabi ni Paul dito na hindi pa siya naka-arrive sa kanyang destinasyon na full Christ-likeness. Papunta pa lang siya roon, pero pinagsusumikapan ho niya. Hindi siya coasting along. He is aggressively pursuing, doing everything in his own might by the strength of the Holy Spirit para matupad niya yung layunin ng Diyos sa kanya, which is to be transformed into the image and likeness of Jesus Christ. So we are in the business of progressive sanctification. So yun ho yung pangalawa. Ang pangatlo na aspeto ng sanctification, next slide, ay tinatawag ho nating perfected sanctification. Ito ho ay synonymous o pareho po sa terminology ng glorification. Okay?
It is our being conformed into the image of Christ, brought to final completion. So ito na ho yung mensahe na kinakanta natin kanina sa worship po natin. Pag tayo ay naroon na sa kaharian ng Panginoon Diyos. As we will see the Lord face to face. Okay? Ito na ho yung tinatawag natin na the ultimate in-person worship gathering. Yung dito ho sa atin, in-person, pero temporal lang ito. But the ultimate in-person, face-to-face gathering with Jesus and all His saints will be there in heaven. That is perfected sanctification. Wala nang kasalanan, we are no longer struggling with any temptation, with any trials, with any challenges, brethren, because everything will be made new ng Panginoon Diyos. So, perfected sanctification. Now, we go to our verses sa mga oras na ito. At sa atin hong mga verses 1 and 2, may dalawang bagay ho na makikita natin dito. Unang-una ho, in the next slide, sasagutin ni Pablo rito yung mga foolish assertions. So he was expecting na most likely yung mga Judaizers, yung mga hindi nakakaunawa ng grasya ng Panginoon Diyos in connection with the law of God, yung mga hindi nakakaunawa sa tunay na nature ng grasya ng Diyos at kung paano ka magre-respond sa grasya ng Diyos, meron silang mga foolish assertions. Kaya ang tanong ni Paul, in anticipation, doon sa kanilang magiging mga argumento, ang sabi niya, what shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? So the question of what shall we say then, kinokonekta ho tayo ni Pablo doon sa huling talata sa Romans 5 verse 21. Ano ko yung sabi rin sa Romans 5:21? Sabi ni Pablo, if sin increases, grace abounds all the more. Pero kung hindi mo maintindihan yan, iisipin mo na para lalong dumami ang grasya ng Diyos sa buhay mo, damihan mo rin ang paggawa mo ng kasalanan. Pero again, ang konteksto ho ng Romans 5:21 ay yun ho, comparison ni Adan at saka ho ni Kristo. Anong dinala ni Adan? Kasalanan sa mundo. Kamatayan sa lahat ng tao. Anong dinala ni Kristo sa humanity? Kaligtasan, righteousness, buhay dahil sa kanyang mayamang biyaya. Kaya kung kumalat ang kasalanan dahil sa isang tao, ang grasya naman ay kumalat din o lumaganap sa maraming mga tao dahil kay Kristo Jesus. Yun ang konteksto. Hindi ho yung konteksto o yung maling interpretasyon na dahil pag dinamihan mo ang kasalanan mo, mas swerte ka dahil marami ring grasya na ibibigay ang Diyos sa iyo. Kaya kung meron dalawang false conclusion na ginagawa ho ng mga tao rito, next slide po tayo. Two false conclusions are being drawn from this statement sa verse 21 of chapter 5. Una is that it does not matter how I live because grace covers it all. In other words, I can still sin all I want because grace will increase all the more. May tinatawag ko yung mga theologians na antinomianism. Anti means against or in opposition. Nomianism means yung relation mo sa law. So, ang pagkaunawa ho ng maraming mga tao ay, well, ang grace ng Lord
ay sapat, nang sa gayon ay anuman ang aking mga ginagawang paglabag sa batas, ay walang problema sa Diyos dahil kayang-kaya niya akong pagkalooban pa ng mas iba yung kapatawaran at awa sa lahat ng mga ginagawa kong kasalanan. So ito ay lalong nagpaparap sa buhay ng tao na gawin lang niya ang gusto niya sa buhay niya nang walang anumang pangundagan sa biyaya ng Diyos na kanyang natanggap. Dahil sa paniniwala na ang grasya ng Diyos ay lagi naman nandiyan. Ito mo yung mga tao na sinasabi nila, well, the Lord understands, alam naman niya, mahina ako, alam naman niya, hindi ako perfecto, alam naman niya, ito yung weakness ko, kaya alam lahat ng Diyos yan. Tama naman, alam talaga lahat ng Diyos yan. Pero hindi ibig sabihin na porket alam ng Diyos yung iyong kahinaan at iyong pagiging isang tao lamang, ay gagamitin mo yung lisensya para ikaw ay magtuloy-tuloy sa iyong paggawa ng kasalanan. Now, yung pangalawang conclusions drawn from this statement, next slide. Of course, this is also closely related to the first, is that we should sin more because it would glorify God more. Now look at what Romans 6:1 says. What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? Na yung salitang we ay tumutukoy ho yan sa mga Christians, those who are in Christ. Yung salitang continue o magpatuloy, tumutukoy ho sa isang very intense Greek word, epimeno, na ito ay naghahatid ng mensahe na ang isang tao ho ay habitually namumuhay sa kasalanan. Okay? So, hindi ho usapan dito ay ikaw ba'y nakakasala o hindi. Hindi ho yun ang issue. Kasi lahat naman nakakasala. Ang issue ho rito ay yung tao ba ay habitually nabubuhay sa kanyang kasalanan. Na parang routine niya na. Di ba tayo, may mga routine tayo sa buhay? Pagising sa umaga, may routine tayo. Sa gabi, minsan may routine ka rin. Ginagawa ba niyang routine yung kasalanan? Yun ba ang pattern ng kanyang pamumuhay? O siya'y nagkakasala lang dahil siya ay minsan nagiging careless lang siya? O siya ay minsan nakakalimot lang? O minsan ay siya ay ibig sabihin hindi niya sinasadya. So kung sa harapan ng Diyos, hindi ho yung hypocrisy. Nandun ho yung grace ng Lord para ma-overcome natin. Pero hindi ho kinakailangan na maging isang routine na habitually na ginagawa ng tao na meron siyang tinatawag na mindset na anyway, because the grace of God will supply forgiveness, then it follows that it will glorify more the Lord pag ako ay nakakasala o kung ako ay patuloy na nakakasala. Brethren, this is the height of blasphemy for any person dahil this is a complete abuse of the grace of God. Kaya ang response dito ni Pablo, next slide, he strongly rejected itong ganitong philosophy. He responds emphatically, may it never be. Hindi pwede. Yun ang ibig niya sabihin. Very emphatic. Naalala ko ho nung one time when we were still in Ilocos, meron ng isang kapitbahay kaming bata, babae. Pangalan niya Pinky.
Noong time na yun, kung di ako nagkakamali, siguro mga 5 years old lang siya. Nangangaroling, panahon ng Pasko. Nag-iisa lang siya. So, kumakanta siya. Malayo pa yung Pasko. Kung di ako nagkakamali, parang first week of December pa lang yun. So, ang gawain namin ay pagka may nangangaroling na malayo pa yung Pasko, sinasabi namin, patawad. Patawad. Abay, ang sagot ba ni Pinky? Hindi pwede! Ang lakas ng sigaw. Siya pa yung galit, ano? Talagang emphatic yung kanyang sagot. Hindi pwede! And then, later on, nung kami ay lumipat na ng bahay, napunta na kami sa Lawag. Tapos one time, nakita namin uli yung si Pinky. Dalaga na siya. Ano? At pag kinikwento namin yung sagot niya, nahihiya siya. Talaga ho, pastor, nasabi ko yun? Na hindi pwede? Oo, sabi ko. Parang galit na galit ka pa eh. Sabi ko nga, bumalik ka na lang. Tapos bigla ka na lang lumayas. Hindi pwede. Yan ang sagot ni Pablo. Nung ina-anticipate ni Pablo na may mga tao na ganito yung kanilang theology at ganito yung kanilang practice, na we will continue in sin so that grace may increase, so that God will be glorified more. Ang sabi ni Paul, hindi pwede yung ganyang theology. Hindi pwede yung ganyang practice. Hindi pwede yan na makikita sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi yan ang philosophy ng isang Kristiyano. Hindi niya gagawin yan. Sabi nga ni John MacArthur, in the next slide, the very suggestion that sin could in any conceivable way please and glorify God was abhorrent to Paul. The falsehood is almost too self-evident to be given the dignity of detailed refutation. Instead, it deserves only condemnation. So will God be glorified? Will grace be more increased? Because people would intentionally, habitually commit sin? May it never be. What it only deserves, brethren, is the abhorrence of God and the condemnation from the Lord who is holy and righteous. So Paul is saying, next slide, that in no way is the abundance of God's grace an encouragement to sin or to tolerate sin in one's life. Kung inyong naalala yung sinabi ni John sa 1 John 2:1, little children, I write to you, bakit to? So that you will not sin. Kahit na tinuturo ho niya na nandoon yung Diyos bilang liwanag, nandoon yung if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness, 1 John 1:9. Pero pag dating ho doon sa chapter 2, verse 1, sinabi niya, little children, I write to you so that you will not sin. Sin is never to be encouraged. Sin is never to be justified. Sin is never to be what? To be put on a place where pwede mong sabihin na, well, pwede kong gawin tong kasalanan ito. Yung iba, hindi ko pwedeng gawin, pero ito pwede kong gawin. No such teaching from the Bible. Kahit na anong kasalanan, hindi pwedeng gawin ng sinumang Christian. There is no category of a kind of sin, brethren, na pwedeng pumasa sa Diyos. So at the end of verse 2, going back to Romans 6, verse 2, he tells us why a Christian cannot continue to habitually live in sin. So ano yung rason? Bakit ng Christian hindi maaaring nagpapatuloy sa kasalanan? Okay, next slide. Sabi ni Paul sa verse 2, we
Again, referring to believers, mga mananampalataya, we who died to sin. So how shall we who died to sin still live in it? Okay? So again, yung salitang we rito ay tumutukoy sa lahat ng mga nakawalang sala na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At notice yung paggamit ni Pablo rito ng past tense sa phrase na who died to sin. Ito ay gamit mo ang aorist tense na verb, rightly translated as a past tense. Tayo na mga namatay na sa kasalanan. So halimbawa, pag sinabi mong, ay yung father ko namatay na. So ibig sabihin ho, hindi namamatay, kundi past tense na, namatay na. There was a time in the past na siya ay nawala ng hininga, kaya ho, siya ay namatay na. Humiwalay na ang kanyang espiritu sa kanyang katawan. Sometime in the past. So it is, brethren, in the past tense. Kinakailangan ho, ganun ang ating tingin sa ating mga sarili. Next Sunday, makikita ho natin na yung water baptism ay isang paalala sa atin na kung saan nung tayo ay inilubog doon sa tubig in the ritual of water baptism ay simbolo that we are what? That we have been buried with Him in baptism. Tayo ay namatay kasama ni Kristo. At nung tayo ay umahon mula doon sa ilalim ng tubig ng bautismo, nagsisimbolo ng bagong buhay kay Kristo Jesus. Kaya ho, next slide, how shall we who died to sin, ito ang magandang tanong, still live in it? Tayong mga namatay na sa kasalanan, paano para tayo ay mabubuhay sa kasalanan? Ang sagot ho dito, we cannot. Sabi nga ni Pinky, hindi pwede. Hindi pwede. What died, ang anumang namatay, was the overruling power of sin that once had you in a death grip. Yan ho ang master natin ng araw eh. Yung kasalanan. Sabi nga ng isang theologian, yung ginawa ko ng Diyos sa atin, hindi ho makeover from sin. Ang ginawa ko ng Diyos sa atin is not makeover, but take over. Tinake over ng Diyos ang ownership, ang power from Satan and sin. Kaya ho, ang isang tunay na Kristiyano, hindi na ho naghahari sa kanya ang kasalanan. Again, maaring nagkakasala ho siya sa kanyang isip, sa kanyang salita, sa kanyang mga ginagawa. Pero hindi na ho yun ang overruling power and master sa kanyang buhay. Eh, may nakukuha po natin, mga kapatid. Kaya ho, hindi sa iyo issue yung, well, kinakailangan gumawa ko ng maraming kasalanan para mag-glorify ang Diyos. Hindi. Ikaw ay ano na, ikaw ay nabubuhay na para sa katuwiran mo. Ang iyong posisyon ay, ikaw ay namatay na sa kasalanan. Kaya pag tinanong ka, sino ang Panginoon mo? Hindi mo sasabihin ang diablo. Bakit hindi mo sinasabing ang diablo? Dahil alam mo, nagkaroon na ho ng ng change of ownership sa buhay mo. Hindi na ikaw nagmamay-ari ng buhay mo, hindi na rin ang diablo, hindi na rin ang kasalanan, hindi na rin ang mundo ang nagmamay-ari ng buhay mo. Alam mo kung Kristiyano ka, na ang nagmamay-ari ng buhay mo ay siya na tumubos sa pamamagitan ng kanyang dugo sa iyong buhay. Alam mo natin yan. At dahil alam mo yan sa puso mo, ikaw ay susunod hindi sa iyong sarili, hindi sa diablo, hindi sa kasalanan, kung hindi sa Diyos at sa kanyang kalooban lamang. At pag ikaw ay nagkakamali, ikaw ay nadadapa, ang ginagawa mo ay, ikaw ay umiiyak sa harapan ng Diyos. At sinasabi mo lang, Panginoon,
nagkamali ako, nagkasala ako, nagkulang ako sa iyo. Panginoon, patawarin mo ako dahil alam ko na dapat ang nasusunod ay ikaw at hindi ang kasalanan. Hindi ang aking sarili, hindi ang mundo. Hindi ka gumagawa ng anumang dahilan kung bakit ka nagkasala. Hindi mo sinasabi na, well, talagang ganito na ako, Panginoon, just accept me as I am. Anyway, you are an understanding God. Wala akong ganun sa utak ng isang Kristiyano. Hindi niya sinasabi na, anyway, pag nagkasala naman ako, papatawarin ako ng Diyos. Hindi ho ito yung parang istorya ng isang lalaki na nag-umpisa sa pare at sabi niya, Father, patawarin mo kasi nagnakaw ako ng mga bunga ng bayabas doon sa kapitbahay namin, hindi ako nagpaalam. Sabi ng pare, o sige, manalangin ka ng 10 ama namin. Sige ho. Pero sabi nung dagdag ng umpisa, pwede ho bang 20 na lang? Bakit gusto mong dagdagan ko? Kasi may mga naiwang pahurang bunga. Babalikan ko. So, hindi niya naiintindihan yung kapatawaran ng Diyos. Ganun ho ba ang mindset ng tao na, dali lang, meron pa akong nakalimutan gawing kasalanan. Di ba, nandiyan naman yung biyaya ng Diyos. Well, that only shows that a person like that is never born again. He is never a Christian. Kung ganun po, lagi yung kanyang buhay. The habitual sinning of a person, okay, is a red flag na siya nagpapakita na yung taong yun ay hindi niya naunawaan ang kaligtasan. Hindi niya naunawaan ang kabanalan ng Diyos. At marahil na hindi pa talaga niya tinalikuran at isinuko ang kanyang mga kasalanan sa harapan ng Panginoon. So in conclusion, brethren, in the next and last slide ho natin, the question we must face about ourselves is, have you really begun to hate sin deep inside of you? Your own sin. The things you do wrong. Have you begun to hate it? Do you want to be free from it? Want to be delivered from it? You can only want that because there has come into your heart a new spirit and the grace of the Lord Jesus Christ. And from that vantage point, He is beginning to assert the control of His purity throughout your whole life. You cannot play with sin any longer. In chapter 6 of Romans, Paul helps us to understand more about how this works. Pero dito ho, he makes it very clear. Can we go on sinning? Ang sagot ho, may it never be. This is the only proper or appropriate response to the loving and generous grace of the Lord Jesus Christ. Tayo manalangin. Hallelujah. Father in heaven, dinadakila ho namin ang inyong mayamang biyaya at awa sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito ay nakapaloob